Let us open our Bible. O, paki-flash na lang. Matthew 24:35. Wala nang hawak ng mga Bible. Uso na ngayon yan eh. Pero let the Word of God, kahit wala kayong Bible, be with your soul. Dapat nasa kaluluwa niya yan. Okay. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Yan po ang binigay sa ating ng Panginoong Yesus. Nung nagkwento siya ng mga mangyayari sa mundo, mangyayari sa Israel. Pero bawat salita na sinasabi ko sa inyo, totoo yun, sabi niya. Mangyayari at mangyayari to. Mawala na ang langit at lupa, pero ang bawat salita ko ay mananatili pagpakailanman. And there are words about His Word. And in fact, sa magitan ng kanyang salita, nilikha ang lahat ng bagay. Sa magitan ng kanyang salita, tayo ay nagkaroon ng mga bagay na nakikita natin. Lahat po yung gawa sa salita except yung ating kaluluwa. Galing yan sa Diyos eh. Binigay yan. Hiningahan tayo. Pero bawat bagay ay gawa lamang sa kanyang salita. Kaya nga, mawala na lahat ng bagay pero salita niya hindi mawala. Kasi salita niya ang lumalang. Kaya napakalaga ng salita. Maging ang salita natin, may nangyayari sa ating buhay, may nangyayari sa sinasabi natin, may nangyayari sa paligid natin. The word is powerful. Kaya mag-ingat kayo sa inyong salita. Kaya hindi maganda yung nagsasalita tayo ng masasama. Hindi rin maganda yung nagka-curse tayo, nagka-curse. Hindi lang naman yung mura eh. Curse din. Yung bang nais mong may masamang mangyari sa tao, hindi maganda yon. Kasi kung mas worthy siya kaysa sa'yo, babalik sa iyo ang mga curse mo. Yung mga curse like, mamatay ka na sana, no? Na, yung mga curse yun, mga walang iya kayo. By the way, yung word na walang iya, ang word kasi double meaning. Depende sa yung puso, kaya nga puso yan eh. Halimbawa, yung walang hiya ka, kapag yan, sinabi mo na galit ka, at talagang gusto mo silang tirisin, yun talaga ang sumpa. Yun ang talagang curse. Pero yung walang hiya ka at tawa ka ng tawa, ngiti ka ng ngiti naman, hindi yun. Nagbibiro ka lang, natutuwa ka lang, naglalambing ka lang. So, it depends on how you say yung mga curse na yun. Kaya di rin lahat ng mga mura, minsan bulaklak lang ng salita nila yun. Bawat salita may PI. Hindi na ang hulugan ng masamang tao yun. Pero kapag sinabi niya na ikaw ay PI, talagang kinakurse ka, dinadown ka. Yun ang curse. Kaya kahit na ang sinabi mo ay hindi naman talaga curse, pero may pagbabanta, may panlalait, curse yun. Kaya sa ating salita, anuman ang mga sinasabi natin, alam nyo, nagbibigay tayo nagtatalsik tayo ng kapangyarihan sa tao. At kung sila ay hindi tinamaan, babalik sa inyo. Kaya sabi ka, ang sabihin niyo mga pagpapala, maganda. Kasi kung hindi naman worthy ang taong yon, lahat ng mga gandang sinasabi niyo, babalik sa inyo. The word, sabi nga nila, ang mga sinasabi natin, nandyan lang yan, pumapailan lang. How much more the word of God? Every word of God is so meaningful. Ang salita ng Diyos makapangyarihan. Sa Psalms, ang daming sinasabi tungkol sa salita ng Diyos. Ito ang nagbibigay either na sirain ka or ikaw ay build up. Napakahalaga ng salita. Kaya mag-ingat kayo sa inyong mga sinasabi. Mag-ingat kayo sa inyong sinasalita. Nawa yung magaganda lamang ang sinasabi nyo. At higit sa lahat, para maging maayos at maganda yung salita, fill your life with the Word of God. Kaya lang tayo kasi nagmumura, minsan, nagagaya tayo sa mga artista, sa mga pelikula, sa mga kapitbahay,
sa mga kaibigan natin, ano na rin tayo, na-adapt natin yung spirit nila. But if your soul, ang ina-adapt yung ano yung salita ng Diyos, it will change your life. It will change how you speak. It will change kung paano kayo makitungo sa kapwa. And it will change your life, the Word of God. Mamaya binabasa nyo bagay wala nang comics, O di kayo sumusubaybay kayo sa mga telenovela, no? Ang papangit naman ang hinahalimbawa. Minsan, okay lang ang lalaki sa lalaki magsama. Minsan, okay lang na meron kang ilang babae. Yung mga gano'n ng mga pelikula minsan, no? Mukhang tinataas pa nila yung kamalian kesa sa kung ano yung nararapat, kung ano yung right. Kaya minsan, na-adapt natin ang buhay, sinasabi, sinasalita ng mga pinanonood natin. Alam niyo, pinakamagandang gayahin na persona ay ang personalidad ng ating Panginoon. Kaya nga, we read the Bible. We read what God's will in our life. And it has power. Remember, by the Word of God, everything is created. Everything is created. Except our soul. Kasi galing sa Kanya, hiningahan yan eh. Kaya the Word of God is powerful. The Word of God changes life. The Word of God strengthens our life. Maging nga sa mga balita, nakapangingit-ngit, no? Maasar ka talaga, biro mo, bilyon. Ninakaw nila. Sana all na merong mga Rolls Royce. Pero minsan ginagamit yung pagkakamali, no, para mabunyag. Wrong move sila, no? Wrong move. Kaya hindi na mabubura yan. Hindi na nila matatakpan yan. Kasi lumabas eh. Kumbaga, there is a body of crime. May patay. Hindi masasabing walang pumatay. May pumatay. The same way, may nawala. May ghost project. Ngayon, nakapangingit-ngit, nagtataguan pa sila, no? Hindi pa nila kiniklaim, pero may body of crime. Talagang kailangan makulong. Minsan nakapangingit-ngit, no? Ang hirap. Napangingit. Ako man minsan nangibubwisit ako, ng mga walang iya. Parang sarap sumali sa rally. Sa 21, magkakaroon nga ng rally. I-boss out mo yung mga sama ng loob mo sa mga tao to. Kayo, nagpapayaban kayo. Pinaghahati-hati niyo yung bilyon-bilyon. Kami, naghihirap. Ang lilit ng sweldo namin. O yung mga gustong mag-voice out. Sama kayo sa 21 ng September. Ano bang araw yung September 21? Sinisimulan na nga nila eh, ano? Sunday? Bahala kayo, sama ko. Ayoko, pinatamad ako eh. Kaya mo na lang sila, makikian na lang ako. Sige, sabihin niyo lahat na sabihin niyo. Kasi, yun ang talagang yung bang magalit ka, mabwisit ka, no? Pero let the Lord work. Huwag kayong padadala. Yan, kaya ngayon, alam nyo, mas masarap manood ng balita kaysa manood ng mga telenovela. Kasi yung telenovela, yung mga balita ngayon, telenovela na eh, no? Sinusubaybayan mo talaga. Oh, ang sarap manood ngayon ng balita, sinusubaybayan yung mga susunod na pangyayari. Sino ang gigipitin? Sino ang mahuhuli? Naku, sarap manood ngayon ng mga ng balita kaysa manood ng mga GMA ng mga telenovela. Ang ating bansa ngayon ay isang malaking telenovela. Sikat na nga tayo sa ibang bansa, binabalita na nga ngayon eh. Aba, may dalawang bansa na nagsisiraan ngayon. Sinusunog ang Nepal, pati yung isa, Thailand ba yun? O Indonesia? Dahil din sa korupsyon. Kaya sila natatakot sa ating bansa ngayon, baka sumunod na rin, magsunugan na rin ng mga palasyo. Kasi nga, yung ang dinadala ng mga balita, pero huwag tayong padadala. Okay? Ano ba yung sa 21? Ano ba yung prayer rally o rally talaga? Nabasa ko yun eh. Prayer rally lang. Okay lang yung prayer rally. Pero sisigaw pa rin. Nakakatakot talaga. So, let us focus on the Word of God.
Kasi sisirain talaga ng mga balita, ng mga telenovela, ng mga pelikula ang inyong damdamin. Ida-divert kayo sa hindi tama. Masira na ang buong daigdig. Mahuli na yung mga magnanakaw na yan. Makalusot man yung mga magnanakaw na yan. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. At yun sinabi ni Jesus, ito mangyayari sa mga, ito yung mangyayari. Yung sinabi niya kasi, may mga may mga tribulation, lahat ng yan. Sabi niya mangyayari yan. Pero don't worry, in-encourage niya. Darating din ako, pero yung pagdating ko, hindi ko alam kung kailan. Meaning, everything will pass away. Mawawala ang gobyerno. Even its church, mawawala to, papalitan to. And we will become bride. Magiging bride to. Mawala rin yung mga speaking tongue, mawawala ang preaching, mawawala lahat ng yan. Pero ang lahat ng sinabi niya na mangyayari ay magaganap talaga. And not only about the prophecy ang sinasabi niya, it is also the Word of God is also encouragement. The Word of God is life. The Word of God is our guide. Kaya kung kayo may nagugulimehanan o naman gusto nyo gawin, basta kayo gagawa ng mga aksyon na hindi maganda. Sisira, yan din ang purpose ng Diablo. Kaya marami siyang mga word na pinakakalat-kalat. Ang gusto ng Panginoon, maniwala kayo sa kanyang salita. Even in Garden of Eden, naganap na yon. There are several words. Siyempre, Diablo muna. And then Diyos. Pero mas pinawala ng tao ang salita ng Diablo. Paniwalaan natin salita ng Diyos. Nung sinabi ng Panginoon, wag niyong kakainin yan dahil tiyak kayong mamatay. At nung sinabi naman ng Diablo, pwede niyong kainin yan dahil masarap yan, no? Nakakatakam yan, hindi naman kayo mamatay. Maniwala kayo sa salita ng Diyos. Maniwala kayo. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong mangangamba. Ang bawat salita ng Diyos ay totoo. Manghawakan kayo na hindi kayo pababayaan ng Diyos. Maniwala kayo na ang lahat ng mga kailangan nyo ay pagkakaloob ng Panginoon. Huwag kayong maratel. Maniwala kayo na kahit sa kabila ng inyong panghihina, kalalakasin kayo ng Panginoon. Maniwala kayo na ang Panginoon Diyos ay nag-i-inspire sa gitna ng mga sigalot. Mas maganda talagang minsan mag-communion sa Panginoon. I-voice out niyo yung mga damdamin niyo. At magsalita kayo sa Panginoon. Tatayaan niyo ang kanyang salita. Magbasa kayo ng Bible. Minsan i-guide pa kayo sa tamang salita. No? Minsan, kaya ako hindi ako gag-guide eh. Talagang, I pray kung yung gustong ipabasa sa akin. Or, sa may sarili ako. Sa bawat salita ng Diyos ay may nangyayari. Sa bawat salita ng Diyos, ito'y babalik sa inyo ng walang bunga. Nagbubunga ang salita ng Diyos. So, Word is so powerful. Even the Word became flesh. Yun nga si Jesus Christ. The Word of God is so powerful. And now it is written. So, what will you do with the Word? Kayo ba'y nagbabasa lamang ba sa tenga o sa ibabaw ng inyong ulo? Hindi po. Let the Word of God be in your soul. Internalize nyo. Ini-internalize po yan. Sinasa puso yan. Dinadama yan. Sinasa pamuhay yan. Ewan ko lang, kung na-experience nyo ito. Alam niyo yung first time kong maunawaan ng Bible o nagbasa ng Bible. At yung una kong umattend sa Christian church, kasi akala ko Katoliko, pare-pareho lang no? Iba yung pag-share talaga ng word, based sa Word of God. Ang sarap pakinggan. Nakaka-lift up, nakaka-refresh ng kaluluwa. Hindi lang ito kwento, hindi lang ito sermon. Hindi lang ito puro kautusan. It is about your soul. Let the Word of God be in your soul. Dati nun, yung panahon pa ng mga 70s, 60s, paramihan pa, may mga Bible verses pa yan, Talagang they are really focusing on the Word of God. Sino sa inyo may mga Bible verse na pinangahawakan? Sino sa inyo may mga Bible verses na
sinasapuso na yun lagi o di kaya binubulay-bulay nyo. Alam nyo ba yung kwento ni Jesus? Nabasa nyo na ba yung kwento ni Jesus? Nabasa nyo na ba ang kwento ni David? Ang kwento ni Joseph? Nabasa nyo na ba yun? Basahin nyo, nakaka-encourage how God works. Although this is just an ordinary story, pero alam nyo, matututunan nyo kung paano kumilos ang Diyos. Na-adapt nyo ang sarili nyo. Kesa naman i-adapt nyo ang sarili nyo sa mga kwentong disappointment, kwentong salawahan, kwentong ang pangit no? Kwentong barilan, kwentong patayan, kwentong sanggano. There are lots of story in the Bible. Ma-enjoy nyo to. Basahin, magsimula kayo magbasa ng Bible. And the words, mga pangako, mga salita ng Panginoong Jesus, i-internalize nyo yan. Sinabi niya rin, ang bawat salita na sinasabi ko ay espiritu. Ito ay pagkain. Ako mismo pagkain. Dahil ako yung salita talaga ng Diyos. Si Jesus yung talagang pinaka-embodiment ng kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya si Jesus mismo ay Word of God. Na si Jesus mismo, nang gusto ng Diyos, gayahin natin, i-idolize natin. Isapamuhay natin. Jesus Christ Himself is the Word of God. Kaya kailangan din namang tanggapin siya. At kapag tinanggap niyo si Jesus, dapat sinusunod niyo na ang kanyang salita. So let the Word of God be in your soul. At kapag ang salita ng Diyos, ang lakas ng conviction talaga. Kaya lang tayo minsan noon, anulutong ng mura natin, kaya lang dati noon ay madali tayong gumawa ng masama, na alam naman na nating mali, no? Ng filosofiya natin, walang masama dyan until na mahuli ka. As long as hindi ka nahuli, walang masama dyan. No. May nakatingin sa iyong Panginoon. Mayroong sinasabi sa iyong Panginoon. Ngayon, then is what you call conviction. Alam mo na kung ano yung kalooban ng Diyos. Let us follow the will of God. And that is the purpose of knowing God's Word. Para masaayos ang ating kaluluwa. Ang takot, kasalanan yan. Ayaw niya kayo matatakot. Natatakot kayo sa nangyari ngayon, natatakot kayo sa mga balita ngayon, sa mga nakakatakot na balita, baka girahin ng Pilipinas, girahin ng China ang Pilipinas. Yes, balita yan. Anytime soon. Anytime. Diba nakakatakot? Ang takot ay isang hindi kalooban ng Diyos. Ayan ay unrighteous yan. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong mangangamba. Maganda yung kaya nga, there is a prayer, there is communion. Ano man takot meron kayo, idulog nyo yan sa Diyos. Ano mang mga pangako niya, i-remind mo yan sa Panginoon. Lord, pangako yan, at sinasabi nyo ito, pangahawakan ko to. Ang takot ay bagay na hindi matuwid sa mata ng Diyos. Ayaw niya kayong matakot. Isa lang ang takot na gusto niya, matakot kayong magkasala, matakot kayo sa Diyos. Pero the rest, ayaw niya niyan. Kaya inis na inis siya sa mga Israelita noon. Takot. Takot punta sa disyerto. Takot sugurin yung mga kalaban ng Diyos. Galit siya sa mga takot. Sa mga duwag. In fact, nasabi nga dun sa Revelation, isa sa mga hindi makapasok sa kalangitan ay yung mga duwag, mga takot. Laging takot. Kaya nga kayo binigyan ng Espiritu Santo. Kaya nga mayroong Word of God na ini-encourage kayo. Alam niyo, may takot tayo. Pero kung kayo nabubuhay sa takot, sa pangamba, hindi natutuwa sa inyo ang Diyos. Hindi niya kayo pababayaan. Kaya isa sa mga ayaw niya sa kaluluwa natin ay ang matakot. Ang gusto niya kasi, yung bang matapang ka kasi nandyan siya. Matapang ka kasi may pinanghawakan mo ang salita niya. Matapang ka kasi tumitiwala ka sa Kanya. Sabi ng mga Israelita, kasi sinusubaybayan ko rin yung drama sa Israel, no? Kaya mahilig ako ng mga telenovela, pero hindi yun sa GMA, hindi sa ABS-CBN. Kaya lagi ako naka-YouTube.
kung ano nangyari sa Israel, sa Ukraine, at siyempre dito din sa Pilipinas. Huwag sana mangyari. Ang Israel, sabi ng isang Israelita, ang Israel ay hindi lamang naniniwala sa miracle. They rely on miracle. Hindi lang sila naniniwala sa miracle. They rely, nang hahawakan sila sa mirakulo ng Diyos. Kasi miracle talaga. Since 1947, talagang gusto silang patayin, i-annihilate. But until now, they become stronger and stronger and stronger. In just a small, kaya nga sabi nga ng professor ko, sabi ng professor ko sa Bible School, kung gusto nyong maniwala na may Diyos, tignan nyo ang Israel. Ang salita ng Diyos ay nagaganap sa Israel. Talagang nagaganap. Yung mga salita niya na in-scatter sila, parurusahan sila, pero ibabalik din sila. And now it happened. At hindi ko kayo pabayaan, palalakasin ko kayo. Ang mga bansa ay tutulong sa inyo, mga bansa ay maglilingkod sa inyo. And just a small portion of land in Middle East, hindi sila madalo-talo. Kaya nga sabi ng mga Israelita, ng mga Israelites, hindi lang kami naniniwala na may miracle. We rely in miracles. Ganon din po. Nagustuhan ko yun. Sana hindi lang tayo maniniwala sa miracle ng Diyos. Let us rely on His miracles. Miracle in money. Miracle in health. Miracle in surroundings. Miracle against the problem. Talagang matuto tayong maghintay sa miracle ng Panginoon Diyos. The Israelites talagang anytime sana, kung hindi lang talaga nila kasama ang Diyos, bago pa man natatag yan, ito ay na-wipe out na. Nung sinabi ng United Nations, now you will have your own nation. Kinabukasan, ginera na sila ng mga Muslim. Talagang ginera sila. Pero, wala pa silang gamit doon, Pero bawat gera nila na pagtatagumpayan nila. Kasi they rely on miracle. Yun lang ang pag-asa nila, ang Diyos. Yung pangako ng Diyos that they are chosen by people, by God. The land is given to them. In 1967, ang pinakamaganda yung 1967. Yung 1967, lahat ng mga Muslim countries sa kanila, handa nang girahin sila, yung mga tangke, mga eroplano, but miraculously, natalo ang mga surrounding nations sa paligid nila in just 6 days. 6 days lang. Nasakop pa nila ang portion ng Egypt. Nasakop pa nila ang Golan Heights hanggang ngayon. Nasakop pa nila ang Gaza. Nasakop pa nila ang Jerusalem. Hindi kanila dati ang Jerusalem sa Jordan yan eh. Lahat nasakop nila in just 6 days. It was a miracle. Ito'y sa bansa, pero sa buhay nyo, there will be a lot of miracles. May mirakulo. Itong building na to, it's a miracle. Ang church na to, it's a miracle. Sa buhay nyo, magkakaroon ng miracle. Basta tumiwala lang kayo sa bawat salita niya. I-internalize nyo ang kanyang salita. Hindi nyo lang babasahin i-internalize nyo. Ilagay nyo sa kaluluwa nyo ang bawat salita niya, ang bawat pangako niya, ang bawat sinasabi niya, ang bawat instruction niya. At yun lang ang bilin ni Yahweh kay Joshua. Alam niyo ang bilin niya? Meditate on this day and night. Yun lang. And you will succeed. Ikaw ay magtatagumpay. Joshua 1:8. Joshua 1:8. Yun lang. Hindi niya sinabi na, sige, gumawa ka ng mga sandata, gumawa ka ng mga maraming sundalo, i-train mo sila. Isa lang ang sinabi niya, meditate on this, on my word. Meditate on this day and night. Kaya meron tayong personal, communion. Baka naman nakakatulog kayo sa Facebook, no?
Hello, bago kayo matulog, baka Facebook ang hawak nyo hanggang makatulog kayo, hanggang mabitawan nyo. Magbasa mo naman kayo ng Bible. Basahin yung istorya ng mga taong matatagumpay noon. Magkaroon kayo ng devotion. Kami, hindi namin inalis yun, kahit kaming dalawa na lang mag-asawa. Talagang binabasa ko yun. At sa mga Bible study, mag-attend kayo. Sa mga preaching, mag-attend kayo. At sa, okay lang, may mga Bible verses din sa Bible, sa Facebook. Lahat ng yan. I-grasp yan. Maging yung bang, basta't may opportunity na gusto nyo malaman ang salita ng Diyos, i-grasp nyo yan. At isama nyo yan sa inyong kaluluwa. The Word of God is so powerful. There is miracle in His Word. So let the Word of God be in your soul. Isama niyo yan sa inyong mga kaluluwa, ang salita ng Diyos. Let the Word of God be your strength. Kaya kanina, yung sinabi ko, nakapanghihina talaga, nakabubwisit talaga, dismaya talaga ang mga nangyayari sa Pilipinas, ang nangyayari sa paligid. Nakadismaya talaga. But, alisin niyo yun. Huwag niyo namang itanim sa galit, sa puso niyo mga galit sa gobyerno, mga galit sa mga nangyayari. Huwag niyo itanim yan. Relax lang. Ayan yung Diyos ang kumilos. Let the Word of God be your strength. Yan ang bibigay sa atin ng lakas. Lalo yung mga pangako, yung mga salita niya, ang daming pangako ng Panginoon. Yung iba, maaaring nakalimutan nyo na, dati, maaaring nung una, may mga favorite kayo, pero ngayon, naiiba yung mga favorite yung verses hanggang lumalakas kayo sa Panginoon. Nag-iiba-iba din naman. Pero what is important is you continue to know who He is in His Word. Ang mahalaga ay nakikilala nyo ang Diyos sa buhay nyo kung sino siya sa magitan ng kanyang salita. Kaya you continue to study, you continue to know Him. Who is Him? Who is He in our life? Hanggang ma-realize nyo, hanggang sa madama nyo na talaga siya, hindi lang sa kanyang salita, maging ang Espiritu sa inyong kaluluwa. Kaya nga sabi ni Jesus, ang bawat salita ko ay Espiritu. Na nagiging part na ng inyong kalamnan, na nagiging part na ng inyong isipan, na nagiging part ng inyong sikmura, na naging part ng inyong buong katauhan. Siyempre, sa simula, puro memorize lang. Pero internalize it. Patuloy kayo sa salita ng Diyos. Let the Word of God be your strength. Kalakasan niyo yan. Bagamat pinalakas tayo ng physical na katawan, ng kanin, pero may magpapalakas pa ang salita ng Diyos. Let the Word of God be your inspiration. Ito, maganda to. Nakaka-inspire ang Word of God. No. Ang pinaka-favorite ko nung bago pa lang akong Christian, alam niyo, pinaka-favorite ko noon, yung Kawikaan. Huwag ako babasahin niya ng Kawikaan kasi very practical no? Kaya nakaka-inspire, na-inspire ako, tapos nabasa ko yung Ecclesiastes, na-inspire ako, ang buhay natin ay ganon. Ang buhay natin ay ganyan. Yung bang nagkakaroon ka ng wisdom, kakaibang wisdom, nagkakaroon ka ng mga tiyak na move sa buhay mo. At nagkakaroon ka ng mga tiyak na mga gagawin mo dahil ikaw ay instructed ng Word of God, nakaka-inspire. Baka yung Ecclesiastes, di nyo pa nababasa. Hello? Anong part sa Bible ang nabasa nyo? Wala. Alam nyo ba mga nasa Bible, maraming book to, Genesis, Leviticus. Pero bagamat nabasa ko na yon, pag dumarating ako sa Kawikaan, gustong-gusto ko Kawikaan, na-inspire ako. About youth, about wife, about father, about son, napaka-practical at nakaka-inspire. Andun na lahat. About family, about wife, no? Pinukukumparan niya yung mga wife, na may mga nagger, wag kayong maging nagger, mas mabubuti pa daw ang mabuhay sa labas ng bahay kaysa yung kasama mo na asawa mo na lagi kang ninanag, sigaw ng sigaw. Aba, nandoon. Kaya nakaka-inspire. So, let the Word of God be your inspiration.
And let the Word of God be your guide. Let it be our guide. Sa buhay na ito, nakakalito talaga. There are 3 communication na nangyari sa isip nyo, sa kaluluwa nyo. Totoo yun na mayroong demonyo, mayroong anghel, ano? Pero yung pangatlo, yung sarili nyo, yung laban. Pag ito ay against sa Word of God, alam nyo sa demonyo yon. Pero pag alam mo na ito ay ayon sa salita ng Diyos, alam mo sa Panginoon yon. Pag ito naman ay hindi rin ayon sa salita ng Diyos, pero nire-rationalize mo, yun ay galing naman sa laman mo. Tayong lahat magsitayo. The Word of God is pure. Solid yan. Until the Word in your life becomes spirit in you. Kaya nga sabi ni Jesus, ang salita ko ay spirito. Internalize the Word of God. Mag-imbisyo nawa natin ang pagbabasa ng Bible. Ang pag-aalam kung sino siya sa pagitan ng kanyang salita. Kung ang bisyo nyo ay laging buksan ng Facebook, ang cellphone, sana maging bisyo nyo rin ang buksan naman ng Bible. Praise God. And it's the true wisdom. The Word of God is your strength. The Word of God is your food of your soul. The Word of God is your inspiration. The Word of God is your guide. Panginoon, salamat. Sa kabila, Lord God, ng mga problema naming finances, sa kabila, Lord God, ang problema naming kalusugan, sa kabila, Lord God, na kami minsan ay nanghihina, Panginoon. Lord, help us, O God, to continue to know you, kung sino ka, Lord God, sa kaluluwa namin, sa buhay namin, sa magitan ng iyong salita. At Lord, kalakip ng pagkakilala namin sa inyo, ibigay niyo ang himala. Ibigay niyo, Lord God, ang kalakasan. Ibigay niyo, Lord God, ang inspirasyon. Ibigay niyo ang gabay sa aming isipan, sa aming damdamin. At palakasin niyo ang aming kaluluwa, Lord God, ang aming pananampalataya. At huwag niyong pagkulangin ang bawat isa, O God. Sa kanilang pangailangan, finansyal, material, physical, Panginoon. Pagpalain niyo sila, Panginoon, sa kanilang mga kakailanganin sa pangalan ni Jesus. Taas po natin ating mga kamay. Tapatan Diyos. Panghawakan natin ang kanyang salita. Nung sinabi niyang, hindi ko kayo pababayaan, ni iiwan man. Ano magawa sa akin ng ibang tao? Ang Diyos ang mag-iingat sa inyo. Ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng kakailangan ninyo sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.